Grabe naman, sunod-sunod ang due date. Nakakaloka. So, meron akong isang legit na loan app dito na aking ginagamit for the longest time. So, parang ilang months ko na, almost 1 year ko na rin siya ginagamit. Actually, go-to loan app ko siya kasi more of recommendation pa yung ginagawa ko sa aking mga viewers, sa inyong mga mima. So, nakakaloka. Nabigla na lang ako isang araw, last week, nagkaroon ng issue yung aking TikTok Pay Later. Nakakaloka yung TikTok Pay Later. Hindi ko siya magamit. I still have enough credit limit talaga naman sa aking TikTok Pay Later. Which is, by the way, yun yung aking go-to shopping payment method when it comes to online shopping galore. So, TikTok Pay Later is actually a buy now, pay later type of thing wherein you can buy items sa TikTok shop and then pay it later. So, it's just a normal buy now, pay later installment app na talaga naman patok na patok ngayon. And nagulat ako kasi sobrang tagal kong ginagamit yung TikTok Pay Later ko. Isang araw hindi ko na siya magamit. So, may sinasabi doon, credit unavailable. So, parang ganun. So, naloka ako kasi this TikTok Pay Later is the credit limit that I use sa aking TikTok Pay Later is issued by WeFund Lending Corp, which is a legal company name of One Hand. Talaga naman. And take note, I also have a One Hand account. An existing account, an active account, no delays, no penalties incurred. Pero nagka-issue ako sa paggamit ng TikTok Pay Later. And sa sobrang dami ko ng loans sa One Hand kasi you can have multiple loans as long as you have available credit limit. So aside from me having a TikTok Pay Later, I also have a One Hand standalone account. So naloka ako. Last week, nagulat ako, meron pala akong kailangan bayaran, which is I missed for 1 day. Isang araw lang yun, na-miss ko siya. And then, all of a sudden, hindi ko na siya magamit yung aking TikTok Pay Later, which is connected siya sa WeFund Lending Corp or One Hand app, which makes sense naman talaga na kapag nagkaroon ka ng delays sa mga ibang legit online lending app na accredited as submitting entity ni CIC, talaga naman maaapektuhan pala yun. Yun yung hindi ko na take note. So, grabe naman si One Hand, napaka-sensitive. Isang araw lang naman. And knowing si TikTok Pay Later is, though it's a separate app by TikTok, napaka-unfair lang. Napaka-unfair lang, hindi ba, na bakit kailangan pang idamay yung aking standalone One Hand account. So, I file a ticket sa TikTok Pay Later customer service. And then sabi nila, I have to try it after 28 days or after nung aking next due date, which is 25. So, I haven't tried kasi hindi pa naman pumapatak yung ika-25th of the month. So, yun, ito try ko siya and let's see if it will work. Kasi nga, maraming nagsasabi na napaka-sensitive daw talaga ni TikTok Pay Later. So, maraming nagsasabi na isang taon na nilang hindi nagagamit. Credit unavailable yung nagpapakita, though meron pa silang available credit. Anyways, welcome sa ating Utang is Life Bakit podcast, kung saan walang judgment dito mga mima, walang plastikan, and of course, walang iwasan pagdating sa pera. So mga nagsasabi dyan, so alam ko na naman, sasabihin na naman ng iba dyan, ay ginaya. Wala naman pong gumagaya, at saka hindi naman po ako nanggagaya, hindi rin po ako nagnanakaw ng content. O diba, nakakaloka. So dumating na tayo sa point na ganun. Pero wala naman po nagmamay-ari sa mga katagang Utang is Life. Bakit? 'Di ba? Nagtatanong lang naman po ako, bakit Utang is Life? So, yun yung ating pag-uusapan sa ating episode 1. Nakakaloka. Daming ganap sa mundo ng mga ola. Speaking of Utang is Life, bakit nga ba naging Utang is Life? Ako kasi, growing up sa pamilyang, alam mo, ng kapos sa Bujay. Kasi yung nanay ko, when I was still young, o diba? When I was still young talaga naman. Nung nag-aaral pa lang ako sa elementarya, nakakaloka, syempre, ang hirap-hirap ng buhay. Mga panahong 1990s. 1990s pa lang, syempre, ang hirap-hirap ng buhay, te. Ang allowance ko lang noon, mga siguro 5 peso. Pero yun nga, sa hirap ng buhay, yung nanay ko kasi labandera at that time. Tapos yung tatay ko is mangingisda. So, hindi sapat yung kita ng aking nanay sa paglalaba para matustusan yung araw-araw naming pamumuhay. Si father naman, nangunguha ng isda sa ilog, sa dagat. Yung nakukuha niyang mga isda, di ba? At kung anak-anak ng mga seafood sa dagat or sa ilog, binibenta din ng nanay ko para lang may pandagdag sa gastusin araw-araw. And of course, sa mga allowance namin, hindi man na magkakapatid. 4 kami magkakapatid. Ako yung panganay talaga naman. So, sobrang hirap ng buhay noon.
Yung nanay ko talaga naman nakakautang din talaga sa mga Bombay, sa mga tao, sa mga kapitbahay. So growing up, nagka-high school na ako, nagkamulat na, nagkaroon na tayo ng mga realization about pera-pera, ganyan-ganyan. Para sa akin, naging normal na yung pagjutang. Sa ating mga Pilipino, di ba normal na yung pagjutang? Kasi aminin natin, hindi lahat tayo may sapat na kaperahan para matustusan yung gastusin natin, yung pamumuhay natin araw-araw. Unless na lang mayaman ka, pinanganak kang mayaman at talagang bonggang-bongga yung buhay mo bilang isang mayaman, hindi ba? Kaya tayo, pinanganak tayong mahirap. Kailangan talaga nating kumayod. And of course, etong pagjutang kasi, sobrang nakatulong din sa amin, sa pamilya kasi, yun nga, sa tuwing wala kaming makain, nakakatakbo kami sa kamag-anak namin, sa mga kapitbahay namin, and napapautangan din naman kami na ng kahit konti lang, hindi ba? So, namulat na ako na ganun talaga yung normal. Pagdating sa kajutangan, hindi ba? Nakakaloka. Utang is life kasi nga, aminin natin, hindi lahat nakaka-afford ng ganitong item, hindi lahat nakaka-afford mapag-aral yung mga Jonaki sa mga private school, hindi ba? Para lang mabigyan natin sila ng sapat na edukasyon. At hindi lahat ng pamilyang Pilipino ay nakakakain 3 beses sa isang araw. Magpakatotoo tayo. Naranasan ko ding magutom nung bata ako dahil nga sa kawalan ng sapat na pagkain. Naranasan kong kumain araw-araw ng noodles bago pumasok sa school. Naranasan ko ding kumain ng toyo, kanin at mantika nung bata ako. At naalala ko, nung nag-aaral pa ako ng elementarya, ang ginagawa ko, para lang mabusog ako, nagkakape ako. Alam mo yung kape, lalagyan ko ng asukal. Tapos, yung kanin, ilalagay ko sa kape. Dun sa tasa talaga, sa tasa may kape na, tapos lalagyan ko pa ng kanin. Para lang mabusog ako. Tapos, kinakain ko yun. Parang nagsisilbing sabaw yung kape. Which is satisfying at that time, kasi bata pa lang ako. So, enjoy ako. And of course, yung Milo, gatas, Bear Brand, hinahalo ko yan sa kanin, hindi ba? Naranasan ko yung mga ganong eksena sa buhay. So noon, ang hirap-hirap kasi bilang isang bata na lumaki sa hirap, talagang tanda ko at nagkaroon ako ng realization na pag ako nagkaroon ng trabaho, I will make sure na kapag nagkapamilya ako, hindi mararanasan ng anak ko at ang pamilya ko yung naranasan ko noong bata pa lang ako. Hindi ko ini-invalidate yung ganong sitwasyon na naranasan ko ng bata ako. Lesson learned lang talaga na sa panahon ngayon, sa sobrang dami na natin pwedeng gawin when it comes to technologies, pagdating sa pagjutang, there are many access when it comes to credit facilities. So, nandiyan na yung mga OLA, nandiyan na yung mga credit card, nakakautang na tayo ng personal loan, cash loan. Dati sa mga kapitbahay lang natin, sa mga kakilala lang natin, dati sa mga Bombay lang. Ngayon, in just one click sa ating cellphone, po pwede na tayong jumutang at ma-approve in just minutes, hindi ba? So, dyan na pumapasok yung mga OLA, yung mga personal loan, mga credit card na ino-offer ng mga bangko at iba pang mga legitimate na mga lending companies. Bakit nga ba normal sa ating Pilipino ang pagjutang? Simulan na natin sa sahod. Okay, sa sahod, let's be realistic lang talaga. Unahin natin ang totoo. Magkano ang average na sahod ng isang Filipino? Tapos magkano ang renta, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe, tuition, di ba? Hindi pantay. Dito sa atin, maraming pamilya ang one emergency away sa pagkakautang. Isang hospital bill lang, boom, di ba? Isang nawalan ng trabaho, boom. Hindi dahil maluho, kundi dahil kulang talaga ang sinasahod. Pangalawa, yung culture. Sa kultura natin, hindi ka lang para sa sarili mo. Ikaw ang panganay, ako ang panganay, breadwinner ako, automatic may responsibilidad talaga ako. Kung OFW ka, mas malala pa kasi syempre lahat ng pressure nasa iyo. Kasi ang tingin ng iba, karamihan sa atin Filipino, magpakatotoo tayo kasi ang tingin natin sa mga kababayan natin, mga kapamilya natin nasa abroad, ang sarap-sarap ng buhay nila. Pero hindi natin aram na hirap sila na magtrabaho para lang merong maipadala sa atin dito sa Pilipinas. Kaya minsan mangungutang ka hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya, hindi ba? At totoo ito at dito nagiging normal ang utang kasi ang priority natin, buhay muna bago budget. Yan yung totoo ngayon. Yan yung realidad sa atin. Buhay muna bago budget. Ang hirap-hirap mag-budget. Ilan lang sa atin ang may savings, di ba? Yung mga nakaangat-angat,
yung mga mayayaman na yung pinanganak ng mayaman, and walang utang, hindi ba? Yun yung mga may mga savings at wala ng problema sa pera, hindi ba? Pangatlo, nagiging utang is life kasi nga madali na yung access. Gaya ng sinabi, madali na yung access sa utang, sa pagjutang. Ngayon, isang click lang, may loan ka na. Mapaola pa yan, credit card, buy now, pay later, or hulugan. Hindi mo na kailangan pumunta sa bangko para lang magbigay ng mga malalang dokumento at maiprocess yung application mo sa pagjutang. Cellphone lang kailangan mo, ID at saka selfie, di ba? Internet. O makakapag-process ka na ng application mo ng pagjutang in just minutes. Ang problema, minsan mas mabilis pa ang pag-approve kaysa sa pag-intindi sa interest, hindi ba? Hindi natin iniintindi. Karamihan sa atin, me, myself, and I, syempre, hindi ko i-exclude yung sarili ko dyan. Dahil nga kailangan ko ng pera, minsan nakakaligtaan ko yung pag-check ng interest. Magkano ba yung interest nito? Kasi may mga ganun tayong sitwasyon sa buhay dahil sobrang gipit na gipit ka na, gusto mo talaga makautang. Hindi mo na pinapansin yung interest kung may other fees pa yan sa pag-a-apply. Ano ba yung mga kaakibat niyan? So talagang nakakaligtaan ko din yon dati. Pero ngayon, syempre, natuto na tayong magbasa ng terms and conditions. So pang-apat, hindi masama ang pag-utang. Linawin natin ha, hindi masama ang pag-utang. Utang ang nagpapaikot ng negosyo. Totoo yan. Kasi sa Pilipinas, malaki din ang utang natin. Nakakautang din ang Pilipinas, yung bansang Pilipinas. At saka sa Amerika, umiikot yung buhay din nila sa utang. Kasi they use credit card always, Amerika. Hindi ka ma-approve sa renta kung ikaw ay isang baguhan, di ba? Kaka-migrate mo lang sa Amerika. Hindi ka ma-approve ng car loan kapag wala kang credit, kung wala kang credit score, kung hindi ka pa nakapag-build, kung wala kang na-build na credit score or credit history sa Amerika. Alam ko yan kasi nga nag-work ako sa isang call center before ng aking account ay financial credit card application. Alam ko yung process yan. Pagdating sa mga credit check, yung mga major credit bureaus ng Amerika, alam ko yan kasi nga nag-work ako as call center agent. So, utang din ang nagpapatayo ng bahay. So, ito yung mga good utang na tinatawag. Tapos, utang ang nagpapaaral sa ating mga anak. Aminin natin, minsan nakakautang tayo dahil sa tuition, hindi ba? Para makabayad tayo ng tuition. Ang masama lang talaga sa pag-utang is yung walang plano. Hindi mo pinaplano, para saan ba itong uutangin mo? Bakit ka ba umuutang? Kailangan mo ba talagang umutang? Yun kasi yung mga katanungan na hindi natin tinatanong sa sarili natin bago tayo mag-process ng application sa pagjutang. Yung alam mo yung takas sa responsibilidad, yung hindi marunong tumigil. So parang alam mo yung ibang tao, kagaya ko, nagkaroon din ako ng ganitong sitwasyon or pagka-addictus benedictus ko sa pagjutang noon. Nung naglipa na yung mga ola, yung mga legit ola, year 2018. Alam mo yung merong certain feeling na kapag na-approve ka, nakikita mo yung loan app, tapos bigla na lang, you are approved. Boom! Diba? May mga pa-confetting gano'n. Yung, congratulations! You are approved of 10,000 pesos. Alam mo, ang saya-saya. Ang saya-saya ng feeling. Tapos, uutang ka na naman sa bagong ola. Parang alam mo yung may certain feeling na gano'n, na adik ka na sa pagjutang at gusto mong nakakakita ng gano'n, congratulations, you are approved. Hindi ba? Gano'n ako dati. So talagang wala talagang tigil. Kailangan di ba? Kailangan. Yun yung masama sa pagjujutang. Yung hindi mo talaga alam yung limit mo at hindi ka marunong tumigil, di ba? Kaya naman, bakit normal ang utang sa ating mga Pilipino? Kasi nga dahil sa ekonomiya, ang utang kasi umiikot din yan, hindi pa para mapalagong ating ekonomiya, dahil sa kultura din, kasi sa kultura ng pamilyang Pilipino ang pagjutang talaga. Dahil sa sistema na rin, of course, di ba? Sahod, bayad, utang, sahod, bayad, utang. Nagiging cycle na talaga siya. Pero tandaan natin, normal doesn't mean permanent. So, lahat temporary lang naman. Pwede kang umutang ngayon, pero hindi ibig sabihin, habang buhay ka na dyan, pwede pang magbago. Pwede pang magbago ang lahat. Kailangan mo lang talagang maging responsable. Kailangan mo talagang maging disiplinado sa pag-uutang. And of course, umutang ka lang kung kinakailangan. And that ends our first episode ng Utang is Life. Bakit? Maraming salamat. Don't forget to subscribe sa aking channel. See you on my next episode.